maaari mo bang ibahagi sa atin ang iyong journey, dito sa Australia? Yes po. Una po sa lahat, RPS, maraming salamat po. Because you are one of the persons who helped me in order to get and achieve my goals here in Australia. When actually way back in the Philippines, that was 2013 when I got my registration. Yun nga po, nag-apply tayo sa Philippines and stayed for 4 years as ICU nurse, and then yun po, practically speaking, alam naman natin ang salary sa Philippines, kailangan talaga natin ng mas maganda pa o oportunidad para sa ating sarili. Kaya nagpunta ako doon sa Saudi Arabia, and then I stayed it for 6 years. Okay. And then for that 6 years, in-accept naman ako ng bedside nurse, and then right after that, maganda yung professional development kasi nabigyan ng opportunity na maging nursing clinical instructor, and then they step up me po para maging acting head ng nursing education and professional development. But when I turned 30s, sinabi ko sa sarili ko na kailangan talaga natin ng isang lugar na kung saan ma-achieve mo pa yung mga dreams mo sa buhay. Honestly speaking, I'm choosing between USA and Australia. And then since po may mga relatives tayo dito sa Australia, pinakita talaga nila kung gaano kaganda yung environment and yung mga tao dito sa Australia. That's why sinabi ko sa sarili ko na sige, try natin po tong Australia. Siyempre, hindi po ito ma-achieve kung wala pong driver. Naghanap po ako through searching, and then nagbasa-basa ng mga reviews. Then, luckily, nakita ko po yung RPS. Yung RPS po, yun, nag-engage nga po ako, which is from registration to residency. Kinapitan ko lang po yun. Yun, through OBA, series ng examinations po ang ating kinuha. At yung step by step, from 1 to 6, sa tulong din nga po ng RPS plus ACT, sila yung nagbigay sa akin ng gabay para po makuha po yung aking hinahanga dito sa Australia. And that's it. After a month, nakuha na natin. Okay, ang ating pong kababayan si Yeah. Ariel Monserrat ay katatanggap lamang ng kanyang permanent residency dito sa Australia, at siya rin po ay produkto ng ating Australian Certified Trainers na nakapasa sa mga pagsusulit ng NCLEX at ng OSCE, no? Ito yung outcomes-based assessment natin. Ariel ay isa talagang RPS ambassador. So, maaari mo bang ilarawan sa amin ngayon, Ariel, kung saan ka nagtatrabaho dito sa Australia? Ayun po. Bali po, nung nakuha ko yung registration ko nga po sa APRA, that was December 11. Right after po noon, December 12, nakakuha agad po ako ng interview. Yun po. Pero medyo nga po medyo picky po tayo, ayoko po talaga ng aged care. Naghanap po ako ng iba pong employer na kung saan po ay makukuha ko yung gusto ko, which is the hospital. Masyado po tayong dito, unfortunate kasi nga po para sa mga nurses, madami po yung willing mag-sponsor para sa mga nurses. And then, nakita ko nga po na meron nga pong hospital, pero ay 2.5 away from Metro, which is sa Wangaratta. Yun, napakabilis po ng proseso. After po ng interview, then basta prepare mo lang lahat yung mga documents na meron ka. Within 2 weeks, nakuha ko po agad at nabigyan po ako ng oportunidad na mag-grant at magkaroon ng sponsorship po. And then I'm now working in Northeast Health Wangaratta as a medical registered nurse po. Okay. Ano kaya yung pinaka-most challenging aspect na kinakaharap ng ating mga overseas trained nurses sa paglilipat dito sa Australia? Ito po, isa sa mga bagay na naranasan ko. Actually, mahirap mag-give up, especially po pag nabigyan ka ng magandang career sa ibang bansa. Tulad ng sinabi ko po kanina, nandun na ako sa administrative level wherein yun nga po, acting head po tayo ng Nursing Education and Professional Development. Pero, iniisip mo kasi na, taka lang, pag lumipat ka sa ibang bansa, babalik ka na naman sa pagiging bedside nurse. Pero po sa akin, no,
huwag tayong matakot kung babalik man tayo sa simula. Ayan. Tapos, isipin mo lang talaga na may maganda pang oportunidad na dadating sa iyo kung ito ay gagrasp mo. And then, yun, hindi po tayo natakot. And then, kung merong mga failures na mangyayari, basta kaharapin mo lang yun. Pero sa tulong naman po ni God, wala naman po. At nakaharap natin na conquer lahat yung mga challenges. Maganda yung sinabi mo. Ariel, sa ating workplace, meron tayo na cultural differences na kinakaharap ng ating mga immigrants, lalo na ng mga Australian registered nurse, mga overseas trained nurses na nagtatrabaho ngayon sa mga hospitals, no, in aged care facilities. So, how do you deal with cultural differences at ano ang perspective mo sa cultural differences dito sa Australia? Actually po dito sa Australia, napakalaki talaga natin dito kasi nga po, diverse talaga yung culture po dito. And then, ang kagandahan po talaga, wala po sila ditong discrimination. Kung anong meron ka, pantay-pantay lang po. At naramdaman ko po din yun sa mga kasamahan ko po sa trabaho. Sa first day pa lang at saka doon sa mga succeeding days na meron po kami, meron tawag silang International Nurses Orientation. So, sa lahat ng mga nakapasa at nabigyan ng opportunity na mabigyan ng APRA registration, meron po silang ibibigay na isang araw na kung saan sa lahat ng mga international nurses, meron po silang orientation para nga po doon sa mangyayari o anong nangyayari dun sa isang hospital. And then even nga po dun sa mismong OBA natin, yung 1 to 6 step by step, meron po doong orientation part. Yet, part 1 and part 2, magkakaroon ka talaga ng idea kung anong meron dito sa bansang ito. So, paano mo binalanse ang cultural differences? Meron tayong sinasabi ng multiculturalism at meron tayong assimilation. Paano mo binalanse ang dalawang aspetong ito ng migration ng mga overseas trained nurses natin? Kasi pag sinabi po natin multiculturalism talaga pa, iba't iba talagang mga cultures, and then assimilation, kung paano mo talaga marireduce yung differences na meron sila. Kailangan mo lang talaga siyang i-adapt, i-accommodate kung anong meron doon sa culture ng isang bagay. And then nanggaling naman po tayo sa Middle East, hindi na bago sa atin 'yon. Kasi po doon po sa Middle East meron din tayong kailangang i-abide na or sundin na mga iba't ibang mga polisiya patungkol sa kanilang cultures. And then, yun nga po, parang mabilis lang talaga maka-adapt kung meron ka rin karanasan about doon about sa kultura ng mga ibang lugar. So, ayun lang, true experiences, and then, yun nga po, we are nurses, napaka-resilient naman natin, tapos nga po, isa din sa mga bagay na natutunan natin yung isang theory ng adaptation model na kung saan dahil doon, mabilis tayo maka-adapt sa environment saka kung ano talagang taong kinakaharap natin po. Maganda yung sinabi mo na yan. Talagang habang niyayakap natin ang Australian culture ay hindi rin nawawala yung ating identity, no, as immigrant, no? Maganda yan. Maaari mo namang ibahagi sa amin ang iyong support system nung nag-migrate ka dito sa Australia. Ano ba ang sekreto ng iyong support system sa iyong tagumpay na ito? Ayun po. Kailangan talaga, pag nagpunta ka po dito, sa umpisa talaga, kailangan mo talaga ng malaking support system. Then yun nga po, napaka-fortunate po natin kasi po may mga kamag-anak po tayo dito, which is sa lahat ng aspeto, nandiyan po sila nakasupport. At syempre po, yung naggabay sa iyo, thank you po talaga sa RPS. Kasi nga po, sa bawat queries na meron ka, nandiyan po agad sila para nga po tulungan tayo para, nakuha na po natin yung gusto natin. Sa palagay mo, meron bang advantage na nakapag-experience ka sa Saudi Arabia or sa Middle East kaysa sa ating mga nurses na nasa Pilipinas bago sila tumulak dito sa Australia? Masabi ko po talaga na wala naman po yun kung nasang lugar ka nanggaling. Kung nasa Philippines ka man o sa man lugar ikaw bago pumunta dito, as long as ready ka, determined ka, saka yung commitment mo sa lahat ng bagay para ma-achieve mo yung goal mo, okay lang. So,
wala po sa akin, walang basihan yung experience sa ibang bansa para masabing mas advantage ka sa ibang tao. Okay. Mm. So, ano kaya yung advice mo sa ating mga overseas trained nurses na nagbabalak tumulak dito sa Australia bilang isang registered nurse? Yun nga lang po, tulad ng nabanggit ko kanina, huwag matakot kung ano man meron kayo ngayon. Yun, maging handa na bumalik, yun nga, mag back to zero. Pero ganun talaga, nagsisimula ang lahat. Pero isipin mo kung ano yung balik after noon. Kasi kung i-compare mo po talaga kung anong meron ako dati noon sa ngayon, mas malaki talaga. Pero ayoko na sabihin, mas malaki po talaga. So, talagang worth it ba talaga ang mag-migrate dito sa Australia bilang isang registered nurse? Sabi ko, 100%. 100%? 100% po. Marami ka nang na-achieve sa career mo. Naging registered nurse ka na dito sa Australia. I think nagtapos ka na ng masteral at naging permanent resident ka sa Australia. Ano pa ba ang nilulook forward ng isang Ariel Montserrat? Ayun nga po. Yun ang problema po natin. Ayoko po talagang medyo naging stagnant. So, dara-diretso pa rin po tayo. So, yun nga po, a week ago, interview po tayo sa intensive care unit, which is ito po yung bedside background ko. And then I'm waiting for the result of that. And then once po na mag-start po tayo doon, yun, tayo po yung mag-enroll para po magkaroon ng postgrad sa critical care nursing. Wow, maganda yan. So, paano mo binabalance ang iyong professional life dito sa Australia, personal life, and sa ginagawa mo ngayon? Yan. Isang mahalaga po yung aspeto sa ating buhay para nga po magkaroon tayo ng magandang mental health. So, hindi lang trabaho at trabaho. Siyempre, during your off days, doon naman sa lugar po namin, medyo, yun nga, nabigyan kami ng magandang site na kung saan convenient naman po yung city para mag-walk around ka doon. Saka meron kaming social club po doon na kung saan pwede ka po doon mag-gym, pwede ka naman po doon mga sport, lalo kung sporty ka, so may mga sports naman po doon. So, yun. So, mababalance mo lahat ng aspects sa life. So, it's okay lang po. Maaari mo bang ilarawan sa amin kung saan ka nagtatrabaho? Ano ba yung regional area na yan? Kapag kasi kadalasan sa ating mga kababayan pag sinabing regional area, ay ang connotation ay ibang lugar at wala ka ng support system. Paano mo ba mailalarawan ang isang regional area kung saan ka nagtatrabaho ngayon? Apo. Yun nga po, pag nagiging perception nga po ng tao kapag sinabing regional, medyo malungkot, medyo malayo sa kabihasnan, pero ang katotohanan po, depende po yun kung ano talaga yung sa mismong regional po yun. Yung napuntahan kong regional, kasi referral hospital siya, so parang siya yung center ng Northeast. So, meron naman pong mga nakapaligid na mga, yung sabi ko nga po, convenient sa city. Meron tawag din silang CBD. So, may mga shopping din naman po. Yun, meron nga mga sports club. So, okay naman po, yung napuntahan ko. Unlike po dun sa ibang mga regional area talaga po. So, kung natakot kayo about dun sa regional area, yun lang, ang susi lang dun po, reviewin mo lang yung lugar na yon bago ka pumunta. Yun. Pero so far naman po, maganda naman po yung napuntahan ko. Ariel, kung ikaw ay bibigyan ng isang pagkakataon na makaharap mo ang iyong younger self, ano ang iyong sasabihin sa iyong younger self, Ariel? Sabihin ko po sa kanya na, oh, you did well. Yun lang po masabi ko sa kanya. Okay, well done. So, napakarami ng ating mga natutunan sa iyo, Ariel, no? Ngayong araw at ako'y natutuwa, at sa iyong tagumpay dito sa Australia bilang isang registered nurse at bilang isang permanent resident. Ikaw ay tunay na RPS ambassador sapagkat ikaw ay produkto ng ating fast track registration to residency, no? Through OBA. Kaya naman binabati kita at hangad ko ang tagumpay mo. Higit marami pang tagumpay dito sa Australia. And thank you so much sa araw na to
na kami ay napaunlakan mo sa iyong busy schedule. Yes pa. Okay, thank you. Thank you Alright. din po.